And amen. Kinsaan nakabati diri sa gugma sa Ginoo. Hello. Do you feel that you are loved by God? Amen? Amen. Kani sa tao igsoon, pag naitaw mo ingon sa tuwa nga higugmati ka, makita nimo sa iyang lihok, makita nimo sa iyang buhat, makita nimo sa iyang pag-care, sa iyang paghuna-huna sa imuha. Because physically, kauban nimo ang tao nga nagaingon gihigugma ka. Amen ba? But do we really understand when God says, I love you? Do we really have that kind of comprehension? Naabataan na nga salabutan nga muingon, pag muingon ang Dios nga nak gihigugma kaayo tika. Nak ginaubanan tika sa tanang panahon. Nak naga-care kay ko sa imuha nga bisag gibiyaan ka gitaligdan ka sa ubang mga tao nga imong gipili apan ginatawag tika tungod kay ginapili tika. Do we have that idea? Kung unsa na siya kanindot, kung unsa ka kalami sa paminaw. Kilikon man ganita, pag laing tao mo ingon sa tuwa nga, I love you. But how much more kung ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ang mo declare kanimo, gihigugma kaayo tika. Amen? I hope igsoon that walay isa sa tua nga nagapuyo in an orphan mindset. Kabalo mo kung say orphan mindset? Kanang orphan mindset, igsoon mindset na siya. Kanabitong tao nga kanang bata nga inyong makita nga nasa orphanage, nga walay ginikanan, nga kapag naay bisita mo abot nga kanang naka-schedule nga bisita nga mo abot nga mamilig bata nga iyahang kuhaon, kay kinahanglan niya magpagwapa, kinahanglan niya i-feel nga siya ang piliyon anang adlawa. Kay tungod gibiyaan siya siyang ginikanan, gibutang ra siya dito, or naunsa bang pagkahitabo nga nung nahitabo nga naa siya sa orphanage igsoon. Do you have that kind of mindset? Nga kanang ikaw nagapaabot ka kanus ako piliyon sa Dios. Kanus amang ko higugmaon sa Ginoo. Do I really have to fast for 3 days just for God to love me? Do I really have to memorize the verses just for me to know that God loves me? That's an orphan mindset, igsuon. Nagapasabot na siya nga wala ka nakasabot nga sa gugma, sa context, sa gugma sa Ginoo kanimo. Today we will talk about what love can do. Ingon diri, in Isaiah chapter 6 verses 1 to 3, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. This is the writings of the prophet Isaiah, igsoon. High and exalted, seated on a throne, and the train of his robes filled the temple. Above him, so kita niya nga si Lord naa sa temple, ang train of his robe, ang kanang sa kataas sa robes sa Ginoo. Haba kay ang robes sa Ginoo. Nga nakita ni Prophet Isaiah na puno, na sulod dito sa temple. Ana siya, above him were seraphim, a kind of angels igsoon. Seraphims, each with wings, 6 wings igsoon. May imagine niyo, unom ka pako. 2 covering their faces, 2 covering their feet, and 2 were flying. Nagatabon silang mga mata, nagatabon silang mga nawong, ang duha ka pako nagatabon sa tiil,
ug ang duha mo'y naghatag og ability nga makalupad sila. And they were calling to one another, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory." Can you feel that? Pag muingon ang angels, ang seraphims, "Holy, holy are you, Lord God Almighty." Mabati ba nimo ang kabug-aton, ang intensity sa pagkabalaan sa Ginoo? Dios na igsuon, ang Dios ginadeclare sa mga anghel nga balaan, balaan, balaan ka, O Dios. He is holy enough na even ang mga anghel magtabon silahang mga nawong because of that holiness of the Lord. Amen? Kuyaw ang pagkabalaan sa Diyos. Amen? Another thing in Revelation chapter 15 verse 4, ano siya? "Who will not fear you, Lord, and bring glory to your name? For you alone are holy. All nations will come and worship before you. For your righteous acts have been revealed. Who will not fear, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy." Can you feel that? Kana nga pagkabalaan sa Ginoo. Amen? Kung ma-imagine mo bitaw nga samtang maglantaw ka kung naa kay makita nga illustration, makita nga picture kung imong ipiyong imong mga mata, kung imagine nimo nga basahon ang pulong igsoon, if the word of the Lord is being read unto you, ma-imagine nimo kung unsay senaryo, unsay dagway sa temple, unsay color sa ihang robe nga naga-fill in sa temple, unsa ka glorious ang presensya sa Ginoo nga even ang imong mga mata dili kayang mututok because of His gloriousness, because of His holiness, igsoon. Amen ba? He is holy. Inay mong katapad, God is so holy. Now, another thing in Exodus chapter 20 verses 18 to 19. Kaning time igsoon, they were in the foot of Mount Sinai, all the people of Israel, and they're preparing because God told them, giingnan sila sa Ginoo, "Today consecrate yourselves because tomorrow I will be with you." Makigatubang ang Ginoo sa mga katawhan sa Israel. Ana siya diri, when the people witnessed, ana siya diri, when all the people witnessed the thunder and lightning and the sounding of the ram's horn and the mountain enveloped in smoke. So na sila sa tiilan sa bukid igsoon, and they kanang naka-experience sila sa presence ng Lord. Pero bago pa lang nila madungog ang tingog sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo nagabitbit na og pagdagundong kanang kilat, dalugdog igsuon. Kitam gani mura man kitang manghupo pag naikilat, nailipat. Hello. Tama di ba? Pag mo flash pa lang ang kalangitan mo, ana na yung action nagka-cover kay kabalo jud kag unsa kahadlok ang intensity sa lipak igsuon. And so in God's presence, normal ang inato nga intensity because He is so holy. Ana siya diri. They trembled and stood at a distance. Di nila kaya mudulig soon because of God's presence. "Speak to us yourself and we will listen," they told Moses. Asya Moses, pagstorya na lang kanamo, ikaw na lang istorya sa mua. But
do not let God speak to us or we will die. Sa presensya pa lang sa Ginoo, igsoon, mga katauhan, dili nila kaya i-contain that they are, kanang feeling nila mamatay sila sa presensya sa Diyos. Because of how holy God is. Kung unsa ta ka grabe ka filthy nga mga tao, unsa ta kahugaw, ka-imperfect nga mga tao, kung unsa ta ka makasasala, unsa ka tagadamak, unsa ta kahugaw sa atubangan sa Dios. And yet God is still calling you, I love you. Amen? It's a new wisdom gihatag sa kuha na nadakpan ako karong si Manaha igsuon. Sa isa ka Kristohanon, dako kay tabang saya ang yang mindset na ang salabutan niya ang wisdom igsuon. Two things: that God is holy, He is holy, and that God loves you. Naay connection ang duha. He is holy. We are not. Imperfections, kasaypanan, pagpakasala, kahugaw, kadamak, tanan-tanan. Yet in the midst of God's holiness, despite of our imperfections, God still chooses to love you. Na palangdaan. Today we will see what God's love can do. Unsay kayang isbogon sa gugma sa Ginoo. Amen. Unsay kayang buhaton sa Ginoo sa gugma sa Ginoo diha sa imuha. So holy, yet He chose to express His love in full extent. Ipakita sa Ginoo ang iyang gugma to the fullest measure. Kanang walay pag-reserve igsuon. Kapag nagkawalo ka nang walay pag-reserve, ka nang walay pagdapig-dapig, wala na gibilin niya. Gihatag niya tanang gugma para sa imuha. Knowing that we are crazy enough to choose God because we have this selfishness inside. Natay selfishness, igsoon, natay kaugalingon na itong panimuot, natay kaugalingon ni mong pagpili, you have your own will. And so much time sa itong kinabuhi pilay edad ni mo karon, most of those times, ginapili nimo ang imong kabubuton over sa iyang kabubuton sa imo. Amen ba ka? And yet still, God chooses to say, I love you. Ginapili, gihapon ka sa Dios ni higugmaon. Bisan pa man sa imong pagpakasala, sa atong pagpamakak, sa atong pangawat, sa atong mga tanan, atong mga binuhatan, ginapili sa Dios nga higugmaon ta. Amen? Ano pa diri in John 13 verse 1, it was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for Him to leave this world and go to the Father. Having loved His own who were in the world, He now showed them the full extent of His love. So kanina sa John 13, igsuon, this was the time of part na ni siya sa Last Supper, igsuon. And it was part of His kanang conversation dito kauban ang mga 13 disciples. And ingon diri, because of His people, kaning having loved His own, ang ginatukoy diri as are the disciples, ang gihigugma ni Kristo kanang sobra-sobra igsuon. Ana siya, having loved His own who were in the world, He now showed them the full extent of His love. And I pray and I hope and pray that we will experience the full extent of God's love starting today sa imong kinabuhi. Amen ba? Ingnay mo katapad, are you excited? Hallelujah. So, following this verse, igsoon, ambak lang ta, ugupat ka, verse, another washing of the feet. So, ang kasunod atong nga conversation,
he's showing the full extent of his love. After ato ang iyang gibuhat, in verse 4, so he got up from the meal, kaya setting ato, they were having dinner. Na sila sa last supper igsoon. So he got up from the meal, he took off his outer clothing, gihubo daw niya ang iyahang kanang bisti, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin, nagyabo siya og tubig sa palanggana, and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Unsay makita nimo? Ang washing of the feet igsuon, for example, Herb, just for you to have the context, the idea, unsay dagway sa washing of the feet. Lingkod ri Herb. Dili na mabuhat ang wala tay kuan, wala tay basin. So ang gusto na ko i-emphasize sa inyo isang posture ni Jesus. Remember, He is holy, 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 the Lord Almighty. And yet, in this verse, ipakita niya ang pinaka-full extent sa iyang gugma by washing the feet of His 11 disciples. 11 disciples? 12 disciples. Kaya naman na ito nga naminaw, gid ba? 12 disciples. Unsay posture? He has to bend down his knees. Basin, tubig, ug himuang iyang hugasan ang tiil sa iyang mga disciples. The Lord Almighty, the holy among holy, bending his knees just to express his love sa iyang hinigog mga tao. Do you see it? Makita ba ninyo? Unsa kalalong higugma ang Ginoo sa imuha? That He would bend His knees to wash your feet. Amen? Thank you, Kerb. The washing of the feet, igsoon, symbolizes humility. Symbolizes that iyahang gipakita nga, yes, I am your Lord and I am your teacher, but I am teaching you to humble yourself. But pasabot, ang gugma sa Ginoo, asa siya giabot, He humbled Himself before the disciples. And bisag kana palang igsuon, kung buhato na ni Kristo sa imo, it would melt your heart away. Mubitaw nga pag-after ani nga verses niya na si Pedro, Lord, di ka pwede muhugas nako. I am not worthy. Teacher good niya, Lord good niya, tapos niluhod sa iyang atubangan. Kamukaya ninyo, ang Ginoo nga namatay sa krus, 2,000 katuig ang nilabay, example ha, mupakita sa inyong atubangan, nagbitbit og planggana nga nay tubig, ug hugasan ang imong tiil, just for you to know that He loves you. Aron lang masayod kang gihigugma kay ka sa Dios. Amen? Grabe, gipur out ang Dios para sa gugma niya kanimo igsuon. Grabe siya gi-invest. Grabe siya gihatag. Grabe siya gi-pour out, giyabo. Just for you to know that I love you. Amen. The washing of the feet. In verse 10, Jesus answered, those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean because of the word of the Lord nga gi-share ni Jesus sa ilaha. Though not every one of you, for he knew who was going to betray him, and that was why he said not everyone was clean. Unsay pasabot diri? He already knew kinsa ang mu-betray niya.
Kabalo siya that among those people, kabalo siya kinsa ang mutaksil sa iya igsoon. But guess what? The good news is, bisag gay ito siya ulo, bisag kabalo si Jesus nga i-betray ko anang tawhana, he still bended his knees and cleaned, washed that disciples' feet. Unsay pasabutan na, that even kita nga mga tao nga wala ta sabot sa atong ginabuhat sa atong kinabuhi, that to the point nga ginahurt na nimo ang imong Dios, kabaludyo ka nga ang imong ginabuhat dili makahatag og kalipay ug kahimayaan sa Ginoo, but he still chooses, ginapili sa Dios nga ikaw i-honor igsoon, ikaw igugmaon sa Ginoo gihapon. Amen? To that point, to that extent of his love, that even ang iyang betrayer, gipili niyang higugmaon. Ingon anak ka, gihigugma sa Ginoo. That bisan at times we betray Him, ginatawag na ta sa Ginoo nga anhi na diri, ginatawag na ka sa Ginoo, buhatan na ni, ginaawhag na ka sa Ginoo nga simba lagi. And yet still there are times, plenty of times we betray Him. Ginaingna na ka sa Ginoo, kundangan na nga pamatasan. Ginaingna na ka, ginatudluan na ka, kapila sa Ginoo, pinaagi sa balang espiritu nga nasa imong sulod. But you still magginahi tag-ulo, you soon for so many times. And yet you still choose to honor you with that love. Do we deserve it? Hello? Deserving ba ta sa gugma sa Dios? In my point of view, I am not deserving of that love. I am not deserving of that kind of love. But He still chose to do it anyway. Gipili yapon kaniya. Munang sa ako nga perspective, I am not worthy of that love, Lord. But since you gave it to me anyway, then I will take care of it. Ampingan ko ni nga gugma, Lord. Because walay laing gugma nga ako makita sa kalibutan nga sama ani nga gugma, Ginoo. Nga pilion ko bisag sa kapakyasan ako. Pilion ko sa makasaypanan ako, ginapili ko, ginahigugma ko, ginagakos gihapon ko, ginapili gihapon ko. We are not deserving of that love, but He still chose to give it to us. And He deserving po ng Lord nga ampingan ni mo na nga gugma. Hello? Inay mong katapad, ampingi ang gugma sa Dios. Diba? Unsay mahitabo sa relationship kung dili ta mo amping sa atong mga hinigugma, unsay mahitabo, we would soon break. Ngano man, kay wala nimo ginampingan ang gugma sa imo sa tawo nga nahigugma sa imuha. You do not value it anymore. This time, knowing that we have the wisdom from the Lord of God's love, ampingan nato ang gugma sa Ginoo. Because lalom kaayo o gi-pour out ang Dios para lang ipakita sa imuha nga gihigugma kaniya. Amen? So, another thing nga makita nato nga gibuhat ni Kristo, Jesus chose to forgive. In John chapter 8, ang mga Pharisees igsuon, ang teachers of the law, of course, na may balaod. Mura sila nagapulis sa mga tao ba? Na sila balaod nga ginakuptan, and then na sila nadakpan nga nisupak ato nga balaod. Mo na yung nahitabo niya na siya. They said to him, to Jesus, "Teacher, this woman was caught in adultery." Caught in adultery in the very act. Subat pasabot kaning bayhanan ni minyo siya, tapos na siya laing kaipon or na siya laing kaparis igsuon. In the adultery, caught in the act. Now, ang balaod igsoon in verse 5, now Moses in the law commanded us that such should be stoned. Kaya nga naman,
ang context sa ato sa previous nga time, sa time ni Moses, kapag dili to nimo patyon nga babae nga nagbuhat og ginato nga binuhatan, mukuyanap to siya, mukontaminate sa entire nation. Munang sa balaod nila ni Moses kaniadto pagapatyon yun to siya nga tawo. Pagapatyon yun to siya nga babae. But guess what? Unsay response ni Jesus? Ana siya dire, that such should be stoned. But what do you say? Ana siya. This they said, testing him that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down. The holy, 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 the holiest King of kings stooped down and writes something on that ground. Ana siya. With his finger, as though he did not hear. When they keep on questioning him, he straightened up, nitindog na po siya, and said to them, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Again, he stooped down and wrote on the ground. Unsay nahitabo? Ana si Kristo, siya nga walay sala, mo'y unang mulabay sa bato. And then guess what happened next? At this, those who heard began to go away one at a time. The older ones first, until only Jesus was left. With the woman still standing there, Jesus straightened up and asked her, woman, where are they? Asa babae, asa naman to sila? Ano siya? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Ano siya? Then neither do I condemn you. Jesus declared, go now and live your life of sin. So, unsay nahitabo? They were supposed to stone that woman to death. Patyo na unta nila. Yet Jesus stooped down and told them, kung ikaw mo condemn aning bayhana, kung ikaw walay sala, ikaw ang una mulabay sa bato. Yet among those people, kinsa ang pinaka-qualified mulabay sa bato? Kinsay qualified ang mulabay sa bato? Si Jesus. Jesus alone in that crowded zone was the worthy to pick up the first stone and stone that woman to death. But unsay gibuhat sa Ginoo, He chose to forgive that woman. For so many times taigsoon sa tinuod lang, kung wala ang grasya sa Ginoo karong panahona, wala siguro'y nabiling tao, guro. Kagipang stone to death na. Kagipang lipakan na. Gipamaak nagbitin, nangalumos na. Why? Because we are stubborn people. Mga kahikitag mga ulo. Supakiro kita sa Diyos. Dita nagapaminaw. Gahi kita kasing-kasing. Bisag unsaon nimo kanang bisag unsaon og dasig pero mutuman sa iyang kabubuto ng imong kasing-kasing ug ang imong unod. Malimot siya nga ang Dios nga nagpili nimo pinakabalaan sa tanan. Malimot ang tao nga ang Dios nga nipiling higugmaon ka. Even ang mga anghel mahadlok sa iyang presensya. Pero kita yano ra kay natong tamas-tamasan ang gugma sa Ginoo. Hello? For so many times, ginatamas-tamasan na to ang gugma sa Diyos. Forgetting that He is a holy God, a mighty one, the anointed one. Until when? Until when ta? Until when ta nga magpakuan sa Ginoo, magpagahig-gahig ulo sa Ginoo. But still here makita nimo,
Jesus still chose to forgive us. Amen? Grabe kalami nga may igsuon, no? Dili ka deserving nga gugma, pero pilion yun sa Ginoo. He is so worthy to stone us to death. Isa kalipakan lang nato, sunog yung tatanan, pero He still chose to forgive you. Next thing is the pain that Jesus suffered on that cross. In Isaiah chapter 53 verse 4 to 7, na ay prophecy about sa Messiah nga moabot, and mo ni ang giyang giingon. Surely He took up our pain and bore our suffering. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. Sa gipasaan na gani ang imong kasakit, ginapasaan ang imong gina-go through nga suffering, kalisdanan nimo, ginapasaan na gani niya. Yet we considered Him punished by God. But He was pierced for our transgressions. Gilansangan ang iyang mga kamot ug iyang mga tiil para sa imong mga pagpakasala. He was crushed for our iniquities. Gidugmok siya para sa atong mga kasaypanan. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds we are healed. Mga anak, ikaw ang nagsakit, pero si Lord ang nagsuffer for you to be healed. What a Savior He is. What a loving God He is. Muingog amen. Sa mga naka-experience sa healing ng Lord, muingog amen. That though we chose Him not, bisag sa panahon nga dili nimo pilion ang Ginoo, ginapili ka niya. Ayuhon. Ginapili niya nga pasanon ka. Ginapili niya tanggalon ang imong kasakit. Because He is our God. And as verse 6, we all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way. Susama ko no daw tagkarnero. Nga kabalo naman unta nga naay tigpamastol. Kabalo naman unta nga naay Dios. But we still choose our own way. We still choose nga mubuhat sa atong mga kaugaling mga desisyon nga dili makapalipay sa Ginoo. And then ingon siya dira, and the Lord has laid on Him all of those iniquities. He was oppressed and afflicted, yet He did not open His mouth. He chose to be silent. Do we deserve that? No. Dili na ito na gina-deserve nga gugma igsoon. Huwag siya mingon sa katong ginahapak siya glatos igsoon, katong gilansang siya sa cross, huwag siya mingon, para gid ninimo. Kay gahi kay kagulo. Para gid sa imo. He did not open His mouth. Wala gid siya mingon nga kamong mga tao, kung naminaw lang unta mo sa mga mensahero, kung naminaw lang mo sa mga propeta, dili na ko ilansang diri sa cross. And yet nahitabo siya because the people are still so stubborn. Gihapog ulo ang mga tao. And yet He died for us. He was led like a lamb to a slaughter, and a sheep before its shearers is silent. So He did not open His mouth. Amazing, amazing love. He suffered in our midst. Amen? Instead nga kita ang suffer, siya ang ni bear ato tanan. Siya ang nipasan atong tanan. Amen? In Romans 5:8, ingon siya, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Unsay pasabutan na,
nga samtang kita nagapakasala igsoon, ang Dios namatay para sa ato. Nga samtang ikaw naga-busy kay kag kurikot-kurikot sa kung unsay sala nga imong ginabuhat, sa mga kasaypanan natong ginabuhat, sa mga sala nga atong ginabuhat igsoon, samtang ikaw kita busy kaayo nga nagapakasala at ubangan sa Ginoo, namatay si Kristo para sa ato. That is the extent of His love for you, igsuon. And yet gani, kita siguro, kaya ba nimo? Kung ang imong silingan nangawat, kaya ba nimo nga ikaw mudupa ang kuno nimo ang iyang sala, ikaw magpapriso? Hello? Kung ang silingan nimo, ang katubag yung nagapanglibak sa imo, ang katong nagapabuhat-buhat og mga istorya nimo, tapos nangawat siya, nadakpan siya, kaya ba nimong sagupon siya, moingon kas pulis, "Sir, ayaw dakpa kay ako ang nagbuhat ato." And yet, ingon ana ang picture nga nahitabo sa cross, igsuon. We were the ones who has to bear that cross. Kita supposedly ang mupasan ato nga cross, igsuon. But, gikuha niya og iyang gibit-bit mismo so that ikaw ug ako magpuyo nga gawas nun nga mga Kristohanon. Amen ba? Inay mo katapad, we are the reason for that cross. We are the reason. Kita ang rason ato nga cross, igsuon. Kita ang rason ato nga cross. Hallelujah. So do as I have done for you, Jesus says. Balik ta sa chapter 15 at chapter 13 sa book of John, in verse 12, ayun siya, do you understand what I have done to you? Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so. Tama man. Teacher ko ninyo, rabbi ko ninyo, and I am still also your Lord. Ana siya. For that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash one another's feet. Unsay pasabot ana? I have set you an example that you should do as I have done for you. Very, very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Unsay pasabot ana? Ang mensahe ni Kristo pagwash sa feet, nga i-honor ka, despite sa mga kakulangon nimo, kasaypanan nimo, gi-honor ka sa Ginoo. Nganong gi-identify ni Lord nga siya ang Lord of teacher? Because upon doing the washing of the feet, wala na decrease kung kinsa siya. But pasabot, kung ikaw ang nilingkod nga hugasan ang tiil sa Ginoo, hugasan sa Ginoo ang imong tiil, wala niubos ang iyang pagka-Lord. Nagpabilin siyang Lord. Nagpabilin siyang teacher. Now, akong pangutana sa inyo kaya ba nimong buhaton nga mo-honor sa mga tao nga di gyud karapat dapat i-honor? Kaya ba nimo hugasan ang tiil sa mga tao nga dili gyud karapat dapat sa imong effort kay tungod grabe ka, bulastog kaayo pamatasan sa against sa imuha? You imagine, kabalo na siya kinsay mo betray niya pero he still chose to wash his feet. Ang mensahe sa Ginoo niingon, do as I have done for you. Hello? Do as I have done for you. Buhata susama sa akong pagbuhat diha sa imuha. Amen ba? Do as I have done for you. Now, yan na siya diri. Very truly, I tell you, no servant is greater than his master or a messenger greater than the one who sent him. Subot pasabot siya nga nag-send sa mga messengers, wala to sila, katulagi, wala sila ni angat ang langranggo for Jesus to be deserved nga mo wash sa feet. Yet he still chose to do it.
Ana siya diri. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. So makita na nato nga daghan kay magwashing of the feet? Not necessarily. Ritual na pud kung inato ang buhaton. What does it mean? It is to honor the people that Jesus loved, even they're so difficult to honor. Hello? Hello? Honor the people who are so hard to honor. Love those people who are so hard to love. Higugmaa ang mga taong grabe. Dili lang katong sayon higugmaon nga mga tao. Kay ingon siya, unsa may reward imong makuha kung ang imo lang kayang higugmaon ng mga taong nahigugma nimo. Hello? Kung ikaw unsay reward imong makuha kung ang tao nga imong best friend more kaya po nimong higugmaon, of course that best friend of yours will love you. Ang imong sister nga nahigugma nimo, of course your sister will love you. But those people who are so hard to honor, who are so hard to please, to love, God is saying, do as I have done for you. Buhata nga susama sa akong pagbuhat nimo. Because I loved you. And I also love them. Amen? Hallelujah. And you will be blessed if you do them. Matthew 20, chapter 20, verse 26 to 28. Ingon pa diri. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Unsay context na, Pastor? James and John, sons of Zebedee, the sons of thunder, igsoon. Ang ilang parents niduol kay Jesus, o niingon sila kay Jesus, Lord, iniguli ba yan mo dito? Kuha ba ako mga anak, mulingkod sa imong wala o sa imong tuo? Asya kinsa man ko para makaingon, o kinsa ibutang na ko anang mga posisyon. Because they're thinking, kuya ako mga anak, Lord, dapat kuhan sila, dako sila granggo, inagabot sa imo. Kaya ikaw, gibakar nila. So dapat, kanang assistant, di mo sila kay bali sa posisyonay. Ingon ang parents sa duha ka magsuon. Pero niya na siya, instead, whoever wants to be great among you must be your servant. Unsay mensahe ginapasabot sa Ginoo, Lord, kung gusto ko nga mahimong great nga tao, I must be a servant to others. Amen? And whoever wants to be first must be your slave. So sila nga mga disciples, dili angay nga naay ranggong pinakakuyaw. Si Peter ang pinaka-leader. Si Matthew ang pinakakuyaw. No. If anyone wants to be great, he must be a servant. Muna, sa mga leaders, we do appreciate that you honor us. We do appreciate, kami mga pastors ninyo and the leaders of the church, we do appreciate. But guess, Iksoon, you have to know this. We are just servants of the Lord. And we are here in front of you to serve God's people. Ang mga katawhan sa Ginoo, we are the servants of the Lord. Just because dami sa tubangan means nga kami ang ibabaw mi sa inyo. No, we are not. We are servants beside you guys. Mga servants rasab me. Amen? So this is to serve because we are called to serve one another. And to, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Even gani si Jesus, wala siya na-claim og service sa ubang tao. Pero ang gusto niya, mahimong mo serve ug mamatay para sa daghang pang mga tao. Amen ba? The God whom Isaiah saw high and lifted up, the God before whom the seraphim cry, Holy, 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 is the same God who knelt to wash dirty feet, forgave a guilty sinner,
and carried a cross for people who rejected Him. His love is not merely spoken. Wala lang gibungat ang gugma, kundi gipakita niya igsoon. It is demonstrated. He loved when it was costly. He loved when it was undeserved. He loved when it required sacrifice. The greatest miracle is not that God is holy. The greatest miracle is that a holy God chose to love sinners like us. It was our greatest blessing. It was our greatest blessing. Hello? When God says, gihigugma niya ang sinners like us, it was our greatest blessing. Ang job na to, dili ang greatest blessing. Ang properties na to, it's not our greatest blessing. Ang favor ng mga tao sa imo, it's not your greatest blessing. Your greatest blessing is that God chose to love a sinner like us. Gipili niyang higugmaon nga bisag makasasala kay tangtanan. That is our greatest blessing. Amen? And now Jesus says, do as I have done for you. The question is no longer, does God love me? Who among you here still ask God kung gigugma ba ka sa Ginoo? No, it's no longer the question because God have proven Himself. Ipakita sa Ginoo ang gugma niya sa imuha. But the question is this, what will I do with the love He has shown me? Unsay akong buhaton sa gugmang gihatag ng God sa ako? Will I humble myself as He humbled Himself? Mupasaylo ako because God forgave me. Will I serve as He served? And will I love as He loved? Mohigugma ba ka susama nga siya nahigugma sab sa imuha? Those are the questions I will leave for you igsuon. Again, we do not deserve any of His love. Pero gibuhat niya. Gipili kaniya. And for us to repay back to God, we have to take care of that love. Amen? Ampingan na itong agugma, igsuon. Sa pagbuhat, sa kung unsay tawag niyang buhato na to. Do as I have done for you. So sa imong nadungog kaganina, si Jesus kay nagwash siya og feet, i-honor niya ang mga taong lisod kay i-honor. And nagpasaylo siya sa mga tao nga lisod kay pasaylon sa mga sala nga ilang nabuhat mo, pasaylo sabta. And to bear one another in love. Nga bisag unsay suffering sa imong igsuon, unsay suffering sa imong silingan, we have to bear it. We are called to bear one another. Higugmaon ang matag usa. Because God chose to love us, a sinner like us. Amen? So if the Holy One washed feet, forgave sinners, and died for His enemies, then none of us can say that loving others is beneath us. Amen? Wala yung isa sa makaingon sa tuwa nga ang paghigugma nimo, ang paghigugma nimo sa imong isig katawo nga dili deserving sa imong gugma, makaingon nga di ko na ginabuhat. Amen? Sorry kayo, di giti ka kaya higugmaon kay di ko na ginabuhat. Di giti ka kaya pasaylon kay di na ko nagbuhat. We cannot say that because we are just forgiven. Can we all close our eyes? Let's pray. The word of the Lord. Let's close our eyes. You know, God is holy. Holy, holy.